pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ngayong huling weekend bago magpasko na marami ang busy mamili ng panregalo at pang Noche Buena. Lagay ng trapiko sa Metro Manila lalo pang nagsikip dahil sa Christmas rush. Bahay ng aktres na si Angelica de la Cruz sa Malabon, pinasabugan. 33 sa tinaguriang Morong 43 naging emosyonal sa kanilang paglaya. Exclusive, batang lalaki na magsisimbang gabi sana na hit and run sa Quezon City. Kotse at 1 milyong pisong cash, pinaraffle ni Congressman Manny Pacquiao sa kanyang birthday party kagabi. At siyam na nagagandahang parol, tampok sa Giant Lantern Festival sa Pampanga. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Saktong 1 linggo bago magpasko, abalang-abala ng marami nating kababayan sa paghahanda. Kabi-kabila mga Christmas party at marami pa rin naghahabol sa kanilang Christmas shopping. At sa gitna ng Christmas rush, inaasahan din syempre ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada rito sa Metro Manila. Live nakuha po yan ng GMA Traffic System sa NLEX Balintawak. Ang nasa kaliwang lane po na papasok ng Metro Manila ay maayos naman po ang daloy ng trapiko at medyo hindi naman po bumabagal, habang ang nasa kanan na papasok ng NLEX ay mabilis din po, moderate ang daloy ng trapiko. Walang ganong problema, maliban na lamang dun sa mga pumaparada sa may bandang kanan, pero sa ngayon ay tuloy-tuloy naman po ang daloy ng mga sasakyan. Dumako naman po tayo sa EDSA Kamuning. Ang nakikita po natin sa kanan ay papuntang Cubao at di tulad po sa Balintawak. Ito po, napakabigat po ng daloy ng trapiko at halos hindi po umuusad ang mga sasakyan. Diyan po yan sa southbound lane. Yung nasa kaliwa naman po, yan po yung papuntang Monumento. At ganoon din po ang sitwasyon. Napakabigat rin po ng daloy ng trapiko. Mas maluwag lang po ng konti kumpara sa southbound lane. Sa mga patungo naman ng San Juan kung saan ang Green Hills Shopping Center, ang lane po sa kanan, ayun, halos wala po mga sakyan at tuloy-tuloy ang daloy ng mga sakyan na bumabagtas po dyan sa may flyover. Pero taliwas po yan na sa kaliwang lane na papuntang Ortigas kung saan halos napakabagal po ng daloy ng trapiko at talagang bumper to bumper na ang daloy ng mga sakyan. At EDSA Guadalupe naman po tayo, southbound o papunta Makati at SLEX area, ang mga sasakyan sa bandang kaliwa po yan. Makita po natin na medyo maluwag ng kaunti ang daloy ng trapiko. Yung nasa kabila naman po, northbound o papuntang Cubao, yan po yung mga nasa kanan, mas mabigat po ang daloy ng trapiko. Pero kung ikukumpara sa iba pang bahagi ng EDSA, medyo maluwag-luwag pa po sa mga parting po ito. Biyaya daw po sa ilang pasahero ang Oplan Isnabero ng DOTC. Pero parusa raw ito para sa mga taxi driver. May mga dahilan daw tulad ng sobrang traffic kaya tumatanggi silang magserbisyo. Nakatutok si Rauna Crisostomo. Ramdam na ang Christmas rush sa dami ng mga tao sa mga mall at kalsada. Kaya napakarami ring pasahero ang naghahanap o naghihintay ng masasakyan. Pero imbes na bumiyahe, ang mga taxi driver na ito nagpahinga muna sa isang gasolinahan sa Quezon City dahil sa tindi ng traffic. Mabuti na raw ito kaysa tawaging Isnabero. Mula December 18, itikita ng mga taga-DOTC ang mga taxi driver na mahuhuling tumatanggi o nangongontrata ng pasahero. Nais daw ng ahensya na ipaalala sa mga taxi driver na kasama sa kanilang prangkisa ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Pero ang taxi driver na si Victor Ernale naghihimutok sa Oplan Isnabero ng DOTC. Paano naman daw kasi hindi mamimili ng pasahero kung ang kalaban nila para kumita, oras at sobrang traffic. Sa isang araw kailangan ni Victor na mahigit 3,000 piso para pa lang sa boundary at panggas. Ang sobra, yun lang may uuwi niya. Pasko naman po. Hingi lang kami ng konting dagdag. Opo, yun naman po. Pamasko nyo na po sa amin. Para naman po masaya ang Pasko namin. Masaya din po ang Pasko nyo. Aminado rin Isnabero minsan si Bobby Recarte, pero bakit sila lang daw ang pinaparusahan? Marami rin naman daw salbahe at Isnaberong pasahero. Marami pong manloloko, marami Isnabero. Kunyari, katulad ko, luma yung unit ko.
Eh pag paparahin ka pag may bagong dumaran, hindi na Dugo naman ang ilang pasaherong nakausap namin. Kami naman, marunong naman kami. Pwede naman kami kasi magdagdag kung talagang ganun nga nangyayari. Yun, kahit ako sasabi ko, bahala na kami, wag mo kami pangungunahan. Paalala ng DOTC, tuloy ang kanilang pagbabantay sa mga kalsada. Pwede ring makibantay ang mga pasahero sa pamamagitan ng pagtawag o text sa kanilang hotline. Rauna Crisostomo, Nakatutok, 24 Oras. Pinasabugan ang gate ng bahay ng aktres na si Angelica de la Cruz sa Barangay Longos sa Malabon. Kasalukuyang kapitan ng barangay ang kanyang ama na dati na umanong may banta sa buhay. Yan ang tinutukan ni Claire Delfin. Bandang alas 2 ng madaling araw, ginulantang ang pamilya de la Cruz ng malakas na pagsabog sa gate ng kanilang bahay. Dahil makapal at gawa sa stainless steel ang gate, sa mga katapat na bahay nila napunta ang impact ng pagsabog. Wala namang malubhang nasaktan. Ayon sa napakilalang saksing si Intoy Armas Cariñas, naglalakad siya kasama ang dalawang kaibigan nang makita nila ang dalawang grupo ng mga lalaking nakastambay sa tapat ng bahay ni na Angelica de la Cruz. Nakita lang namin yung pagtalo ng may balat dito. Tumalon siya. Tumalon? Oo, parang sabay sa hagis ng bato. Kala lang namin bato, yung pala pillbox na. Inaalam pa ng mga investigador kung pillbox nga ba o ibang pampasabog ang ginamit. Ayon sa ama ng aktres na si Mang Ernie, kapitan ng barangay, ikalawang pag-atake na ito sa kanilang tahanan. Nitong Oktubre, pagkatapos niyang manalo sa barangay elections, binato ng dumi ng tao ang kanilang gate. Ilang beses na rin daw siyang nakatanggap ng death threats. Hindi namin alam kung sino talaga ang gumawa, pero may pinaghihinalaan kami. So itong pangalawang bato, medyo kakaiba na to. Medyo pwede nang pumatay ng tao. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente. Sa ngayon, doble ingat ang pamilya para sa kanilang seguridad. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Tasan mo sa Alerto 24. Nahit and run ng isang batang lalaki sa Tandansora, Quezon City. Magsisimbang gabi raw sana ang biktima ng mabundol ng isang pampaserong FX. Si Dano Tingkungko, Naka-Alerto 24. Walang kamalay-malay ang batang uuwi sa disgrasya ang kanyang simbang gabi. Napangga siya ng isang umanong pampasaherong FX sa kahabaan ng Mindanao Avenue, Barangay Tandansora sa tapat mismo ng Our Lady of the Annunciation Parish. Namilipit sa sakit balian ng buto sa kaliwang binti. Kinailangan pang gupitin ang halatang bagong bili niyang pantalon para lang malapatan ng tourniquet. Kwento na isang nakakita, patawid na ang bata nang bigla umano itong binangga ng FX. Hindi tumigil ang FX pero sapat lang daw ang tuloy ng takbo nito para maplakahan niya at mamukaan ang driver. UBA 161. Oh, medyo mataba yung driver. Puti yung FX. FX talaga? Oh, FX pang pasada talaga. Nakalagay nga ng parang kalaw, team kalaw yung biyahe. Pero ang reklamo ng saksi laban sa mga barangay volunteer, tila hindi raw sinita ng mga barangay volunteer na nagmamando ng traffic sa lugar ang tumakbong FX. Ni hindi raw siya pinakinggan nang humingi na siya ng karagdagang tulong. Ang masakit lang nun, dahil hindi man lang kinuha ng yung volunteer ng CBO na dapat kinuha na yung nakabangga. Depensa ng mga volunteer. Tumawag naman kami ng barangay, kaya lang huli na dumating. Hindi, yung rescue nga, huli na rin dumating. Nagawa lang namin, yung trabaho namin. Nakikipag-ugnayan na ang mga tauhan ng barangay sa ina ni Ding Dong, kasabay ng pagtunton sa driver na nakabanggang FX. Ang saksing si Romeo, may panawagan naman sa tumakbong driver. Pasko ngayon, dapat mawa naman siya sa bata Dano Tingkong, Naka-Alerto, 24. Kinaalam pa rin ng Quezon City Police District kung sino ang tumakas na driver ng nakabundol na FX. Ang batang biktima naman, nakauwi na sa kanilang bahay. Pero kailangan pang bumalik sa ospital para ipasuri ang sinementong binti.